Okay, so yung gagawin muna natin dito is parang katulad talaga ng traditional na animation. So sa traditional na animation kasi, syempre sa papel, nagdo-drawing, and doon galing yung idea na magkakaroon tayo ng layers sa ating drawing software. So imbis na isang papel lang, i-drawing lahat, pag-ihiwa-hiwalayin, para bawat isang part ng drawing ay pwede pang ilipat, igalaw, para hindi niya maapektuhan lahat nung nasa ilalim niya. So kung nasa school tayo, gagamit kayo ng lightpad, doon kayo magdo-drawing ng traditional, pero dahil mahirap yun, saka mahirap i-coordinate na kayo ay mag-group-group pa habang nagta-traditional na animation. So we'll do our best to replicate na lang sa drawing software, which is, ang gagawin lang natin is may drawing software tayo, tapos doon tayo magdo-drawing ng frames, and then lilipat natin sa isang slideshow software katulad ng, yung gagamitin ko kung mamaya is yung PowerPoint sa Office 365. Pwede rin namang like gamitin yung Canva, pwede rin I think sa mobile phone pwedeng flip a clip, yung mga ganong klaseng software na frame by frame yung animation. So meron tayong, ang i-demonstrate ko ngayon is yung gagawin niyo rin na activity. So para pwede niyo tong sundan na step by step kapag gagawin niyo na yung first group activity niyo. So yung magiging activity niyo is naka-medium close-up yung inyong main character. So sino nakakaalala dito kung ano yung medium close-up? Ano yung dapat makita natin sa isang medium close-up na shot? Sige, may sinabi na si Morales and Sanggalang. Si Mendoza, ano yung medium close-up? Yung po ba yung parang half body shot lang po? Yun din sabi ni Morales. Sabi, si Sanggalang sabi below the chest. Sabi ni Ecaldre from the chest up. Okay. So yung medium close-up, yung iniisip ni Mendoza sa ni Morales is medium shot. Yun yung half body. So yung medium close-up is yung sabi ni Ecaldre. Yung magdo-drawing tayo ng, sketch ko lang muna. Yung ulo, tapos yung leeg, tapos hanggang dito lang sa area na to. Pwedeng konti ng chest, pero hindi yung buong chest. So ganito ang magiging activity ninyo. So, i-animate nyo lang yung ulo ng inyong character. Ayan. So, magiging animation, sketch lang muna to na. Ang magiging animation ninyo is, ito yung front view. Wait lang, i-reconnect ko yung tablet ko. Ay, makasama. Okay, front view. And then, ay, magtuloy-tuloy ng stylus. So, front view siya, and then tayo ay magsa-side view. So, ang side view dito. So, ang tawag dito ay, so, syempre, roughly. No? Nandun pa rin siya. Nag-move lang ng konti. And then, ang tawag dito is profile view. I-type ko na nga lang sa chat. Ayan. So, nasa chat yung terminologies. So, kapag nakatagilid, either tawagin yung side view or profile view. Yun yung terminology niya.
And then, kapag nakatingin yung ating character sa left side ng ating canvas, like left side ng ating viewer, ito ay tinatawag na left profile view. So this one is the left profile view. Ayos sumulat ng tablet. And then, itong nasa kabila naman, na nakaharap sa right side ng ating viewer ay right profile view, no? So, wag tayong malilito. Pag sinabing left profile view, yung kaliwa ng muka ng character ay nakikita ng viewer. Kapag right profile view, yung kanan naman ng muka ng ating character ang nakikita ng viewer. And then, sa pagitan ng mga to, so, di ba, titingin siya from one side to the other. So, meron tayong left profile view, front view, of course, and then meron tayong right profile view. So, tingnan natin. Tingnan ko if different pen will be better. Ito. Sumi medyo slightly better. Okay, so dito nakatingin yung character natin sa side. So, ang isang importante dito is syempre magkaka-level, no? Magkaka-level yung mata. Right? Kung may mata dito sa gitna, dapat dito sa other frame, hindi siya biglang bumaba, no? Kasi tumitingin lang naman siya from side to side. So kayo, as a group, pwedeng gawin nyo is si key animator i-drawing yung tatlo na to. Yung left profile view, front view, tsaka right profile view. Tapos, sa animation kasi, di ba kailangan ilang frames? Ilang frames yung standard natin kapag nag-animate? Kailangan per second ilang frames? 24 po. 24. So, tatlo pa lang to, di ba? Tatlo pa lang siya. So, paano natin gagawin na smooth yung animation, yung 24 frames na yon per second? So, marami tayong pwedeng gawin. So, may tinatawag tayo na animation timing. So, sa animation timing, so, sulat ko dito. Animation timing, so, ito yung mga main na frame natin. Ang tawag sa kanila is keyframes. So, sila yung susundan natin kapag tayo ay nag-animate. Yung tatlo na to, lagyan ko na lang number 1, 2, 3 muna, no? Papalitan natin yung number na to. So, meron tayong tatlong keyframes. Si key animator ang magdodrawing kasi yung art style niya ang susundin natin sa pag-animate. And then, yung mga frames sa pagitan nito, yung ibang members na yung gagawa. Kasi as a group, kailangan masanay tayo na magaya yung art style ni key animator. Kaya importante rin na si key animator hindi masyadong complicated yung art style, kundi sapat lang na mako-communicate yung characters na gumagalaw and mako-communicate yung character design. Syempre may character design kayo. Pero magagaya ng inyong group members. So yung tatlo na to ay hahatiin natin. Gawin kong iba yung color ng brush ko. Hahatiin natin siya. Okay, sa gitna. So sa gitna na yon, may idodrawing pa tayo. And kapag naghahati tayo, sakto sa gitna ng dalawang keyframes, ang tawag dito ay halves kasi nahati ng sakto. So, ang term dito ay, ang hirap magsulat, halves. Sa ano ko to, malamang sa driver ng Wacom ko to. So, ang animation timing na to,
ay tinatawag na halves. Maraming ibang klaseng timing. May timing na mabagal sa simula, tapos mabilis sa dulo. So, ibang klaseng timing yun. Ang gagawin natin na timing ngayon lang sa inyong activity pa lang is halves lang. Ibig sabihin, even yung number ng frames throughout the whole animation. So, sa pagitan nito, meron tayong dalawang dinagdag. So, hindi na to 1, 2, 3. So, ito na ay magiging 1, tapos ito na yung 2, yung dinilagay natin sa gitna. Ayan. And then, 3 na yung nasa gitna. Tapos, may 4 na tayo dito. May kaapat na frame na tayo dito. And then, may 5 tayo dito. Ayan. So, meron na tayong 5 na frames. Ano naman ngayon yung magiging itsura kung nasa saktong gitna? So, dito ay naka left profile view. Gawin kong ibawli yung color, no? Kung ito ay naka left profile view, naka right profile view yung isa. So, ang tawag sa nasa gitna ng dalawa na to is yung quarter. Yung roughly ganyan yung itsura ng drawing. And then may mata dito. And then may ilong. Ayan, sorry, ayaw talaga makasama ng stylus ko today. So ito ay quarter view. So nadagdag sa listahan natin nung ito-drawing natin. So meron na tayong profile view, tapos wait tayo. Profile view, tapos quarter view, and then front view. Sa isang side, meron tayong left profile view, tapos may quarter view. Yun yung tinatawag din na 3/4. Minsan, kapag nag-search kayo, either quarter view yung tawag sa kanya or 3/4. And then may front view. So, paano natin kukumpletuhin tong animation na to? Ano yung kulang? 3 lang yung nilista ko, 'di ba? Pero 5 frames dapat to. Ano pa yung kulang dito sa nakalista ko sa chat? Okay, may isa pang right profile view. Pero si right profile view, siya yung number 5, 'di ba? Anong tawag natin dun sa number 4 na frame? Kasi yung frame number 1, si left profile view. Frame number 2, si quarter view. Frame number 3 is front view. Tapos number 5 na si right profile view, yung sinabi ni Yumena. Yung iba, ano sa tingin nyo yung tawag sa number 4? Quarter view pa rin po ba? Okay, tama si Morales. Quarter view pa rin. Usually, hindi kasi ini-specify kung left or right yung quarter view kasi it's usually done in respective sa kung ano yung hinate na views, no? So, kung left profile, kung halimbawa hinati mo is left profile view, tsaka front view, tapos hinati mo sila, matik na yung quarter view nun is yung bandang naka-left side, right? Hindi mo naman lalagay na nasa right side. Pero yon, okay na yung terminology na quarter view lang. Ang kailangan nating specify is si profile view, kay left ba siya or right? And then, ang gagawin natin, of course, is may konting movement. No, wag niya namang i-drawing to na hindi gumagalaw yung leg. No, pag tayo ay gumagalaw din, right? Medyo gumagalaw yung leg natin. May konting movement sa shoulder pag tumitingin tayo from left side to right side. Hindi naman nakakatakot naman kung yung mukha lang yung gumagalaw. So, pag inanimate niyo yan, lagyan yung konting movement sa neck and shoulders.
I guess ang gawin ko lang mamaya is mag-post ako ng video kasi ayan, ayaw makasama ng stylus ko. And then, ano pa? So, kulang pa rin to, right? 1, 2, 3, 4, 5 pa lang to. So, ilan ngayon, kung hatiin natin to, ang timing pa rin is halves. Halves is hatiin natin sakto sa kalahati. Ano na yung next na number of frames dapat na i-drawing natin? Kahit numbering lang, hindi na siya magiging 1, 2, 3, 4, 5. So, gagawin natin halves ulit. Ano na yung next numbering ng frames na to? Walang gustong mag-try? Naku, nagsisimula na tayong magbilang. Repeat niya po. Sige. Ang timing natin is halves. That means magdo-drawing tayo sa saktong gitna lang ng bawat frame, 'di ba? After nitong, 'di ba, nag-start tayo kanina sa 3 lang. Tapos hinati natin yung frames na yon. So nagkaroon tayo ng nasa gitna. So ang next frame na natin is 1, 2, 3, 4, 5. Kapag hinati uli natin 'to, ano yung next numbering ng frames? 10 to 15 na po, ma'am. Sabi daw po ni Nico din. Since hatiin na po siya by turns. Okay, so tingnan natin. So meron, syempre si 1 hindi magbabago. Si 1 ay 1 pa din. And then hahatiin natin 'to, no? 9. Nasa pagitan nito, meron na tayong isa pa. So si 2 hindi na siya 2. Siya ay ayaw magsulat. 3 na. 3 na. Tapos meron ng 2 sa gitna nito. Next, sa pagitan naman ng dating 2 and 3, si 3 hindi na siya magiging 3. Siya ay magiging ng ano? 4, ay 5. 5. Ayan. Ano ba yan? Sulat na lang ayaw pa. And then sa pagitan ng 3 and 5 na yun, meron tayong isa pang drawing, siya si 4. Okay? And then, yung dating 3 and 4 natin, si 3 naging 5 na. So si 4 magiging ano? 7. 7. Yan ang number ng frames natin. And sa pagitan nun, may isa kayong bagong drawing, si number 6. Tapos, yung dulo, si 5 magiging 9. And then sa pagitan, may bago kayong ulit drawing, 8. Okay? So yan ngayon yung tinatawag na animation timing. Ang gagawin nyo lang sakto is hahatiin nyo yung bawat view. Kung ano yung sa tingin nyo, nasa pagitan nila, yun yung do-drawing nyo. Sa tingin ko ganito lang muna, no? Kasi masyadong mahirap kung gagawin natin na like 24 FPS. Ang gawin nyo lang is i-timing nyo na yung 9 frames na to mag-fit in 1 second. Like, hindi siya masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. Tapos, ang papagawa ko sa inyo is magluloop siya. So, ngayon, ipopost, hindi po na. Sige, basahin muna natin yung instructions. Tapos may papagawa ko sa inyo ngayon. Post ko lang sa Google Classroom.
Okay, so discuss ko yung instructions nito, pero hindi ito yung papagawa ko sa inyo today, no? May drawing practice akong pinost. So si activity 1 ay group submission. I'll give you some time to work on this. August 30 pa ang due date niya. So create a medium close-up animation of your main character. So the character should be recognizable with no missing basic anatomy. Like, wag naman kayo magpasa nung walang mata, no? Dahil lang di kayo makapag-drawing ng mata. Practice natin na mag-drawing ng mata. Unless it is part of the character design, then use frame-by-frame digital animation on a slideshow software. Pakita ko pala muna yon. Example ng paano natin yun gagawin sa slideshow software. Like ito sa Canva meron din ito, no? Tapos sa PowerPoint meron din. Kung meron kayong Windows na basic, meron din ito, usually yung 365. Pag kayo ay naglagay ng picture sa bawat slide, parang frame by frame animation yun. Tapos ang gagawin nyo lang is, i-click nyo yung sa file, imbis na i-save ninyo, make sure na save as, tapos sabihin natin, sa documents ko ilagay, ayan, kunwari. Kasi lilitaw dito yung lahat ng kumpletong file types na, ay hindi lumitaw yung yung save as, wait lang. Share ko muna yung buong window ko na. Ayan, magkakaroon lang ng konting mirroring. Ito, para makita niyo kasi nagpa-pop up. Pag nag-save as kasi kayo, lilitaw dito yung maraming file types, no? Hindi lang si PowerPoint. And what you can do is you can save it as a video. Ayan. So yung i-adjust nyo na timing and animation or timing ng slides doon sa inyong slideshow software, pwede nyo siyang i-save as video, different video types. Meron ding, of course, meron ding naka-GIF, yung naka-animation format, pwede ring static. Pero ang i-require ko kasi sa inyo sa activity 1 is video type. Ayan. So, balik ko na sa one window lang yung sharing. Sa Canva, meron din ganyang option na pwede mag-save nyo as a video yung inyong slideshow software. So, yun muna, no? Wag muna tayo mag-open tools. Slideshow lang. So, isang slide, isang drawing. And then, pag nag-play, mukha siyang mag-a-animate. Yun yung requirement ko dito. Malinaw ba yun? So, wag nyo munang problemahin na wala kayong open tools. Ha? Malinaw ba? Thumbs up nga kung malinaw. So yung mga walang Windows muna, gamit lang kayong Canva. Or meron din sa smartphone, flip a clip. Ayan. And then, titignan ko muna kung anong output natin dito. Anong magawa ninyo bago tayo mag-proceed to open tools. So, yung character dapat recognizable as your main character. And then, ayun nga, use frame-by-frame digital animation specifically sa slideshow software muna tayo. Wag muna tayong gumamit ng digital animation software. And then, nakalista na dito yung frames na kailangan yung i-drawing. Ito yung pinaka-minimum. Pinaka-minimum siya. No? Pwede nyong dagdagan kung gusto nyong mas smooth yung animation. Pero ito yung hahanapin ko. So, meron tayong left profile view, tapos magko-quarter view siya, and then magpo-front view, tapos quarter view ulit sa kabilang side naman, and then right profile view. So, dapat, since video to, pag kinlik ko yung loop, mukhang seamless yung pag-move ng character. So, ibig sabihin, hindi siya the jump, di ba, mag-stop sa end ng animation, right profile view. Hindi siya dapat mag-stop tapos magja-jump to left. So,
pwede nyong i-copy lang yung frames. Halimbawa, after nung right profile view, para maging seamless yung animation niya, kopyahin nyo yung kabilang quarter view, tapos front view ulit, quarter view ulit, and then left profile view. Tapos, maglo-loop yun seamlessly. And then, ayun nga, yung animation timing natin is halves lang, no? Wag masyadong mabilis or mabagal. Makikita kasi yun sa animation kung hindi halves yung timing natin. So, importante na consistent yung art style. Kaya bibigyan ko kayo ng about 2 weeks para gawin to, para ma-practice ninyo yung art style ng inyong key animator. And then, pakilagyan lang ng base coloring, like yung kulay lang ng balat, kulay lang ng buhok, yun lang. Hindi nyo kailangang, optional lang yung shading saka background. So, kung gusto niyo mag-practice na lagyan ng shading, walang problema, pero base color lang yung required. Siyempre, wag tayong mag fan art kasi original na story ninyo dapat. Wag din mag-trace and wag din AI generated. So, ang kailangan i-upload dito is YouTube link of animation. So, si 24 FPS, ito ay guide sa kung gaano kabilis, no? Kayo naman ita-timing nyo rin. Siguro makikita nyo pag niluloop nyo yung animation kung masyadong mabilis or mabagal. Regardless, kaya ako video pinapasubmit para nga pwede kong i-pause, makikita ko yung frames ninyo. Consistent art style and seamless loop. And then sa PDF, pakilagay yung screenshots ng naka-work in progress. And importante, no, contribution ng bawat team member. Kasi ang rubrics natin, sa group score, syempre, yung buong animation, naka-timed by halves. Pero yung correct anatomy, halimbawa, merong isang frame na nakabali yung leeg, dapat nakalagay kung aling frame yung ginawa ng group members natin para mabigyan ko sila ng tamang score and then ma-follow up ko kung may kailangan pang i-correct. So ngayon, ang papagawa ko lang sa inyo, pang-practice muna dito is, ayan, pakigawa si Drawing Practice 2. So, gusto ko kasing makita kung ano yung kaya nyong i-drawing para sa inyong group. So, draw the front view na medium close-up shot of your main character with an art style that is similar to your key animator style. So, ito, digital yung drawing natin, no? Kasi kailangan matuto kayo na gumamit ng digital tools para sa inyong animation. I'll give you 30 minutes, kaya? 30 minutes. Sige, start na kayo ngayon. Pwede kayo mag-leave. Tapos balik na lang kayo mamaya. Stop ko rin muna yung recording. Balik kayo after 30 minutes. Sige, go ahead, Morales. Ma'am, yun dun po sa midterm activity, kahit isang character lang ba po ba yun? Oo, isang character lang. Yung katulad lang nung magpo-post na lang ako ng example na video mamaya, no? May Okay. kailangan siguro akong i-update sa drivers ko. Pero isang character lang yon. Ano lang siya, isang character na tumitingin sa kaliwa, papuntang kanan, tapos pabalik. Yun lang. Ang importanteng ma-practice kasi ngayon is yung art style nyo nga. Maging consistent siya, magaya nyo yung art style ng inyong key animator. And yun din yung titignan ko dito, kay Drawing Practice 2. Front view lang to hindi nyo kailangan mag-animate dito. Pero tignan ko lang yung art style nyo compared sa inyong key animator. Yung mga kagugroup ko lang, siguro, imbes na gawin yung Drawing Practice 2, mag-usap-usap na kayo ngayon regarding sa likes, sino yung magiging key animator niya. Sige. And then, bigyan ko kayo ng 30 minutes to do this, tapos balik kayo after those 30 minutes. Tignan ko rin yung mga gawa ninyo. Stop ko na muna yung recording nito.